Ang face-to-face harapan ay pambansang dulugan ng mga may alitan. Hangad namin na bigyang solusyon ang mga di pagkakaunawaan para sa mas mapayapang komunidad. Hello? Hello? Oo, nandito na yung manika na in-order ko, pero... Hello, mali yung pinadala nyo. In-order ko, Barbie. Bakit yung dumating barbecue? Hello? Ano? Pakita ako sa'yo. Hirap nga umikot, mukhang nangangalawang pa. Ba naman yan? Tawagan mo ako. Aray ko. Magandang hapon mga kapatid! Panibagong araw at panibagong real-life bangayan na naman. Handa na kaya ang ating bisita, ang aking partner for today, ang assistant turned comedian, Moy Bien! Thank you, Rad! Ganun yung dapat ang atake in life. Barbie pero palaban. Yan. Oo, syempre, handang-handa ako ang inyong Marites from Zamboanga. Kasama ang samahan, puso, ang laging panalo, ang Team Pula! At syempre, hinding-hindi naman magpapatalo ang barkadahang laging pinaglalaban ang tama, ang Team Puti! Excited na ako, kaya wag na nating patagalin pa. Ito ang... Face-to-face harapan! Mga pangaral at payo nila ay dapat isinasabuhay. Our harapang tagapayo. Siya ang unang kakampi mo basta't nasa tama ka. Our legal authority, Attorney Lorna Capuna. Unahin natin ang pag-ibig sa Diyos. Yan ang palagi niyang payo. Dr. Love, Brother June Banat. Alagaan ang iyong sarili at ang inyong mental health. Yan ang lagi niyang paalala. Doktora Camille Garcia. At siya naman, tunay na may puso para sa kapwa. Ang may kay mamagitan sa mga nagbabangayan. Narito na ang pambansang ate ng masa, Corina Sanchez Rojas! Ate Corin! Teka muna, ano yan? Mascot? Teddy bear po, pero parang Lion King. Ganon? At ito Mario, naman? hello po. Ano naman niya? Ay, sino to? Ako po si Moy. Ay, si Moy! Oo nga pala si Moy! Oh, welcome, Moy! Okay, ano naman yan? Ito, teddy bear po. Dala ni Barbie. Ayun, kasi tungkol sa laruan ang pag-uusapan. Mabuti naman pambansang ate, hindi pambansang tita. Pag Pinigilan po pambansang ako. tita, hindi ako lalabas dyan. Pinigilan po nila ako. Sabi nila, Rael ha, ate ang sasabihin mo, hindi tita. Oo, nako ha, excuse me. Mahal ko po trabaho ko eh. Oo. At manika o laruan ang ating issue ngayong araw. Okay? O eto na ang ating kaso para sa araw na ito. 10 taon na silang magkaibigan, pero mukhang masusubukan ng kanilang friendship ng dahil sa gamit na hindi na isole. Nako! Bakit ba madalas yung ganyang humihiram hindi na isosole? Ang 8 taong gulang kasi na anak ng nagrereklamo na stress na raw. Sa tuwing maririnig ang, Mama, miss ko na ang aking manika. Inihagis niya po sa akin ng ganun. Nagkalamat ang pagkakaibigan ni Inday at Lynn dahil sa manika na kinuha ng palihim. Inday, grabe ka makapag-utos at magbunga nga kay Lynn. Kaya yan ang ginawa niya sa'yo. Makapal talaga mukha mo, Lynn. Kayo na nga nakasira ng manika ng anak ni Inday. Kayo pa yung may ganang manakit. Dahil
sa laruang nasira? Maputol na kaya ng tuluyan ang kanilang samahan? Siya ang nanay na matagal nang nagtitimpi sa pagiging entitled daw ng dating kaibigan. Inday, humarap ka na. Inday, we'll always love you. Inday? Okay. Inday, pumasok ka dito para ka ng galit. Sa akin ka ba galit? Ma'am, nadadala lang talaga ng galit ko. Talaga ba? Yes po, ma'am. Sobra-sobra Oo. talaga. Parang busit na busit ka. Naman Yung talaga, ma'am. Oo, talaga ba? Pero matagal na kayong magkaibigan ito. Ma'am, totoo po talagang matagal na. Pero marami na kasi siyang kasalanan sa akin, ma'am. Marami na rin. Itong tungkol sa manika, Huli na po, huli na bago lang lang po yan. to. O yan ang ikwento mo muna. Ano ba nangyari sa manika? Ma'am, yung manika kasi na yan, yung 8 years old kong anak, napansin ko 2 years old pa lang siya. Mahilig siya sa manika. Tapos yung kapatid ng asawa ko, niregaluhan siya ng manika. Ito lang, nung magfa 5 years old siya. Yung manika na yan yung nagpapatahan sa kanya. Napapansin ko pag natutulog siya, mahimbing na himbing ang tulog niya, yakap niya yung manika, ma'am. Ayaw niya ng iba eh. Ayaw Okay. niya ng iba. So, Babae yung anak mo? opo, Oo. 8 years old po siya. Tapos po, itong January, siyempre nakikipaglaro siya, nawala tong manika na to. Hanap ako ng hanap kahit saan. Hindi ko siya makita. Tapos, siyempre, pumupunta ako sa kanya, pumupunta siya sa akin. Isang araw pumunta ako sa kanya, nagulat ako, nakita ko yung manika. Sirang-sira na. Ay! Ang sakit sa loob ko, ma'am. Ma'am, sobrang sakit, ma'am eh. Oo, sobrang sakit. Sigurado yung pinangalanan pa ng anak mo yung manika. May pangalan pa yan. Opo. So nagulat ka, sira-sira na. Sira-sira na po. Akala ko naman hiniram, yung pala kinuha lang sa bahay mo. Magkalaro po kasi sila eh. Hindi po maiiwasan na naglalaro. Pag magkaibigan ng mga magulang, magkaibigan rin yung mga anak eh, malimit eh. Oo, Di ba po? Ngayon po, siguro that time, yun yung kalaro niya. Pero wala akong naririnig na balita sa kanya na ganito, nagulat na lang ako. Sabi ko, bakit nandito tong manika na to? Bakit di mo sinabi? Bakit ganito na itsura? Ang ginawa niya pa sa akin, ma'am, pinagmumura niya ako kung ano-ano mga sinasabi. At gulat na gulat po ako. Kasi, okay lang sana kung buo pa yung manika eh. Wala na, sirang-sira na. Oo, kasi Kahit sino naman po siguro. Oo. Kasi po, pag gusto ng anak natin, tayong mga magulang, mahalaga rin po sa atin, iniingatan po natin yan eh. Di ba po? So, bakit sa palagay mo ginawa niya yun? Meron ba kayong history o ugat na naman na mas malalim nitong babaeng ito? Maraming kasalanan sa akin yan, ma'am, kasi nung nagtatrabaho ako sa kantin, sa junction, naalis ako sa trabaho dahil sa kanya. Ay. Ako pa nagpasok sa kanya. Ay. Ngayon, huli ko na nalaman kasi yung isang kaibigan namin, ayaw niyang sabihin, direct yung mga naririnig niya. Ito palang babae na to parang bubuyog kung ano-ano mga binubulong sa amo namin. Pero, ano yun? Inggit? Bakit naman siya galit sa'yo? Bakit niya gagawin sa'yo yun? Tingin ko, ma'am, may inggit siya sa akin. Sobra talaga. Sobra as in. Okay, ano pa yung mga hiniram sa'yo na hindi na isole? Ay, yan, ma'am. Yung talagang hiniram niya sa akin noon, hindi ko makakalimutan. 2017, niregaluhan ako ng asawa ko ng kwintas. Wow. Hindi naman siya as in sobrang mahal. May presyo po siya. Hindi naman siya as in sobrang mahal, pero wala tong ginawa. Kung anong gamit na gustong-gusto ko, pag nakikita niya, gusto niya rin. So, 3 araw niya yung binalik-balikan sa akin, paulit-ulit. Ang sabi ko sa kanya, manghiram ka na lang ng ibang gamit. Huwag to, bigay ng asawa ko to eh. Ayun, nanghihiram. Kaya nga po, so pinahiram ko na. Kasi nga, hindi ko na siya tinuring na iba, pinahiram ko na si Quintas. Ngayon, inaantay kong ibalik. Siguro mga 10, wala pa rin balik, hindi malang pumunta sa bahay, walang pasabi. So kinabukasan, pinuntahan ko na. Ang sagot, nakita ko siya doon sa isang kapitbahay namin, umiiyak siya, gumagawa siya ng drama. Na ganito, ganyan, nawala niya si Quintas. Sabi ko, sa dami ba naman, paano mo nawala? Ang sagot niya, maluwag na raw po ang lock. Sabi ko, hindi yun, hindi totoo yun. Bago pa yun eh. Teka lang, bakit mo naman pinahiram? Kasi nga po, sa pagsasama namin ng matagal,
Paulit-ulit. Ganyan po ang ugali niya. Nililigawan niya paulit-ulit yung gamit pag gustong-gusto niya. O, eto na, ha? Masama ang loob niya dahil pinagmumukha daw siyang magnanakaw nitong si Inday. Talaga. Yun. So, siya naman ang sasagot. Lynn, humarap ka na. Tawag mo ako, kuya. Kapal din ang mukha mo. Mayabang yun. Okay, teka muna. Talagang magkagalit. O Mayabang talagang ka. magkagalit itong dalawang ito na dati naman Sa akin, magkaibigan. kapal ang mukha mo. Mas makapal ka! Mas makapal ka. Ang kapal ng mukha mo! Talaga bang ninakaw mo daw ang manika at ang kwintas? O wag mo munang sasagutin. Pag-isipan mong mabuti at huminahon kayong dalawa. Ipapaliwanag sa atin ni Lynn ang lahat sa pagbabalik ng Face to Face. Face to face, sinong sisimangon? Face to face, sinong ngingiti? Face to face, inyong bangayan? Face to face, huwag mong talikuran. Harapin mo face to face. Okay, bago natin pasagutin si Lynn kung bakit hindi niya isinoli yung mga gamit na kanyang hinihiram sa ating mesa ng ebidensya, Ryle, eto po yung pinag-uusapan na, uy, wag mo naman sabunutan. Oy, ba't mo sinasabunutan? Ano ba ito? Baby Alive ba ito? Ah, Baby Alive. Uy, mahal din ito, ha? Baby alive, a baby so real. Yun yung commercial niyan Medyo dati. alam mo, nagmukha na siyang pangkulam. Oo, yung itsura niya, oh. Ayun. Okay, umaandar pa ba? Hindi na umaandar. O nagkalasog-lasog nga at natanggal yung ulo, ano? Ayun, okay. O, so ito yung pinag-aawayan nila. So tanong ngayon, Lynn, bakit nga ba napunta sa bahay mo itong manika na ito? Kinuha ko po. Ah, kinuha mo talaga. Makapal talaga. Oo. So, ayan. At isa ko ang Nood binago. ka. Oh. Kapal ang Makapal ang mukha mukha. Mas makapal ang mukha mo. Sandali lang. Sandali lang. Okay, teka muna. Teka muna, Lynn. Hindi ko talaga... So, inaamin mo, kinuha mo sa bahay niya? Opo. Bakit? Ba't mo ginawa at pinagmamalaki mo pa? Sa awa po sa anak ko. Dahil sa awa mo sa anak mo. Tama, mali. So, talagang pinagmamalaki mo pa, pero hindi ba magkaibigan naman kayo? Sobra po ang turing ng kaibigan. Bukod pa po sa kaibigan. Oo. Magkapatid pa po. Para pa kayong magkapatid. O ano ba ang sumanib sa'yo? Kasi kahit sino naman ang tatanungin mo, Lynn, hindi tama na hindi mo ipinaalaman lang. O, so bakit hindi mo na lang ipinaalam na kunin? Sa awa po sa anak ko, kasi po, 2 years old pa lang po talaga yun. Nakitaan ko na po na may pagkabading. Halos lahat po talaga ng gusto niya is manika. O, Sinuportahan ko lang po ang kagustuhan ng anak ko dahil ako po'y walang pambili. dahil wala kang pambili. O, kung sakali bang kinausap ka niya at sabihin na, uy, kawawan mo yung anak ko, baka meron kayong luma dyan na laruan na ayaw na ng anak mo, bibigay mo naman. Siyempre, ma'am. Oo. Siyempre po. Ibibigay naman yun. So, bakit... Sa haba nga ng pasensya ko sa kanya eh. Oo. Ito yung pagkatapos na nung kwintas, no? Itong manika yung Opo. pinakahuli. Ayan po yung pinakahuli. Okay. So, naawa daw siya sa kanyang anak. O ano naman ang kwento nung kwintas? Yun po yung kwintas na yun na hiniram ko po sa kanya. Inawitan ko po sa kanya yun. Oo. Dahil kami pong mag-asawa is magde-date po itong magpe-February. Ang tanong, saan mo dinala? O, saan mo nga daw Saan mo dinala? dinala? Hindi ako naniniwalang nawala eh. Saan mo dinala yung kwintas? Binenta ko po. Ang kapal ng mukha mo. Regalo ng asawa ko yun, ang kapal ng mukha mo. Lahat, halos, katulong, luto, laba, bantay ng mga anak niya habang nagkatrabaho siya na walang kapalit ni pisong duling. Kaya na ba? Kaya ba? Kaya ba lahat ng mga gamit na gustong-gusto ko kinukuha mo? Kaya ba? Dapat kasi binibigyan mo rin siya. O, palagay ko, doon talaga ang pagkakamali, Di ba? Dahil kung tumutulong ka sa kanya, dapat yan ay taos. Taos puso Sa po. puso. Pero kung mahanap ka pala ng kapalit, Ay, masakit po sa akin
kailangan ko pong mabalitaan sa kapitbahay na ako'y isang magnanakaw. Okay. Teka muna, tanungin mo. Dahil ang turing ko po sa kanya is kapatid, hindi po kaibigan lang. Sa tagal po ng pagsasama namin. Ang pagkakaalam po sa kalooban ko is bukol sa kalooban Bakit niya, kailangan lahat mo ng magsinungaling? ipahihiram niya sa akin. Ang tanong ko sa'yo, bakit kailangan mo magsinungaling? Kung ano-ano pang mga nirarason At kasi mo. inamin ko na sa'yo. Ayan. Palang mukha mo eh. Hindi mo na kailangan iparating ang ano natin sa face to sa face. totoo lang, Di ba? Tawan mo ako kuya. Alam mo, alam mo, lahat ng bagay may dahilan. Lynn, lahat ng bagay may sa dahilan. totoo lang, hindi kita mapapatawad kung ako lang tatanungin. Lalo na yung ginawa mo sa manika ng anak ko. Wala problema sa akin kahit di mo mapatawad. Talaga, kahit Basta ang kailan. inaano ko sa'yo, lahat ng ginawa ko sa'yo, sakripisyo ko sa'yo, binuhos ko lahat sa'yo. Ito ang ipapalit mo sa akin. Binuhos? Sa face-to-face Oy, ang pa. kapal na mukha mo. Alam mo ba yung sinasabi mo? Never ka, never. Oy, never ka rin. Never ka nag-ano sa akin. Halos lahat ng katawan ko, binuhos ko sa inyo. Katawan? Sa nipis ng katawan mo, kapal na mukha Ay, mo? hindi. Kaya naubos yung katawan. Kasi Mahirap. Ikaw ang lumagay sa kalagayan ko sa ginawa mo sa akin. Halos Pala sa lahat. puntas ng asawa ko. Walang bayad. Buong taong wala kang bayad ang binigay Sa sa mga akin. pinagagawa mo, bayad na ako. Stop! Teka muna, wag sa harap ng bata. may mga bata kami. Sabi ng manika, oh. Hindi, nanggigigil kasi ako rito ko. Ay! Okay, wag sa harap ng bata. Hindi, tanungin natin ng eksperto, ha? Siya'y abogada. Okay, attorney Kapunan. Kapag hiniram at hindi binalik, ano ang kaso? Ang kaso dyan ay tinatawag na theft. Ayun, pagnanakaw. Kasi ang pagnanakaw, may parusa yan. Imprisonment, at saka dapat bayaran. Pag hindi sa'yo, kinuha mo at walang consent, miski anong dahilan, theft pa rin yun. Ayun. Kaya kahit na kahit sino ang tanungin talaga natin, Lynn, naintindihan namin yung damdamin ng nanay sa anak, di ba? Pero yung pagkuha ng gamit, ng walang paalam, wala tayong poder na tayo pa ang galit. Yun lang naman ang sa akin, ha? Pero syempre, iba naman ang pananaw ng kani-kanilang mga kakampi. Sino ba talaga ang may poder at sino ba talaga nagsasabi ng totoo? So, ang kanilang mga kakampi ang siyang magpapatunay na nanghiram lang daw ng gamit sa kanya si Lynn pero ibinenta nito. Bibigyang linaw yan ang kanilang mga kakampi, tutok lang mga kapatid dito sa Face to Face Harapan. Face to face, sinong sisimangon? Face to face, sinong ngingiti? Face to face, inyong bangayan? Face to face, huwag mong talikuran. Harapin mo face to face. O eto na ang mga kampihan, ha. Para sa kanya, mapagsamantala talaga si Lynn sa kabaitan ng kanyang kaibigang si Inday. Tama, si Inday. Okay. Eto na yung kakampi mo, Lynn. Liit, humarap ka na. Ayon kay Liit, mayroon din siyang sarili niyang karanasan, tama? Opo. Okay, ano ang problema? Pumunta po yan sa bahay. Nanghiram po sa akin ng cellphone. Tapos parang paiyak na po siya, parang nakikiusap, parang gusto talaga niya pagbigyan ko siya. Pero dahil kaibigan po siya ng ate ko, naging kaibigan ko na rin po siya, tinuring ko po siyang kapatid. Ngayon, pinahiram ko po siya. Pumayag po ako na pahiram sa kanya yung cellphone ko. Sabi ko sa kanya, ibalik po niya ng hapon. Kasi ganyan style niya, ma'am, may paawa. Hinintay ko po siya, ma'am, ng maghapon, pero wala po siyang binalik sa akin. Puro siya paawa. So, hindi binalik ang cellphone. Ganito po yung nangyari, ma'am. Ikwento ko po yung pong pangyayari. Kinabukasan po, pinuntahan ko siya sa bahay nila. Pero alam niyo po ang nangyari, wala po siya sa bahay nila. Nagtatago na. Okay, so ngayon, meron ka ng cellphone. Bumili ka na ulit. Hindi pa po ako nakakabili dahil nangako po yan sa akin na babayaran daw po niya ako. Pero lumipas na po ang 3 buwan, wala po siyang binayad sa akin po. Okay. So,
tanungin natin si Lynn kung aamin siya. So, inaamin mo rin yun. Na anong ginawa mo dun sa cellphone? Ibinenta ko po sa kapitbahay. Sobra talaga. Ayun. Baka meron na itong may sakit ba siya? Doc Camille, kleptomania ba yan? Hindi. Hindi? Hindi, Ate Karin. Kasi usually pag sinabi niyo yung kleptomania, kinukuha niya yun kay maliit o malaking bagay without effort. At saka wala siyang gagawin doon. Tinatabi lang niya. Hindi siya aabot sa punto na binibenta niya. Although, at saka kung umabot man na tatanungin siya, aamin siya. Pero with guilt. Kasi kung napapansin nyo, umaamin lang siya dito pero wala siyang remorse. Di ba? O ano ang tawag doon? Okay, it can be a personality thing. Kaya siguro mamaya pwede natin i-discussion Ate Coring. May counting disorder. Yeah, definitely. It entails yung tinatawag nating cognitive dissonance. Yung sinasabi natin na naniniwala siya na ginawa niya yun pero hindi niya aaminin na mali yung ginagawa niya. Ayun. Parang gano'n. Okay. Lynn, ano ba ito? Talaga bang marami ka ng mga hiniraman tapos binibenta mo talaga? Kasi siya sa kanila lang po. Sa kanila lang? Alam mo. Pero merong paliwanag yung kakampi naman niya. No, may paliwanag Sinungaling naman. din yan, ma'am? Yung sa kakampi naman niya, eto yung sinasabi, siya raw ang magpapatunay na si Inday daw ang mapagmalabis sa kanyang pamangkin na si Lynn. Yun. So kumbaga parang gumaganti siya. Parang gumaganti. Virgie, humarap ka na. Okay. So pamilya. Kapatid mo pala si Inday? Opo, kapatid ko po. kayo. Kayo naman magtsahin. Okay. So Aling Virgie, ano naman ito? Bakit ganun ang nangyayari? Sobra naman yung ginagawa nila sa pamangkin. Sinungaling po yan, matanda na yun. Te, huwag ka magsinungaling, te. Hindi mo alam ang punot dulo ng away ng te. Alam niyo ba Te, ginagawa makinig ka sa niyo? sarili mo. Araw-araw nandun na sa inyo. Umami na po yung pamangkin nyo. Umamin man siya, wala man ako dun sa Manika lang ang sinasabi. Manika lang sa Manika lang dinaan niyo pa dito. Hindi mo alam ang punot dulo nito. Wala kang alam. Wala kang alam. Tapos dito niyo pa. Pero para sa'yo, Aling Virgie, tama ba yung ginawa ni Lynn na kinuha yung manika, tapos ayaw ng isole? Hindi po. Hindi. Tama. Hindi tama. Pero pinagsasabihan nyo naman si Lynn. Pinagsasabihan ko po naman siya nung makita ko nga na totoo nga pala yung manika na kinuha niya. Oo. Sinabihan ko siya, sabi ko, ba't mo naman nga kinuha yung manika? Oo. Sabi niya, gusto niya dahil doon naman daw siya lagi araw. Totoo po yun, doon lagi sa kanya. Sa kanila. Nag-aalaga ng anak niya, naglulot, nagsasaing, naglalaba. Tapos yung anak niya, iwan sa akin. So ano ngayon ang gagawin natin dito? Di syempre, kung kinuha mo, kailangan ibalik mo. Kaya lang ito'y sira-sira na. Kaya nga, ma'am, ang sakit sa loob ko talaga, ma'am. Magkano yung kwintas? Magkano yung kwintas? 3,499. Kaya grabe, sobra talaga. Umiyak talaga ako sa kanya noon. Sabi ko, Mare, ibalik mo na. Yung Android mo, magkano? Kasi regalo ng asawa ko yun. Ano? 4,999. Ginagamit pa po yun, ma'am, ng anak ko sa Ma'am, kung anong mga pinagagawa niya. Ma'am, ganito yan. Totoo po. Masama po ng ugali niya. Naalagaan niya mga anak ko. Naiiwan siya sa bahay. Kaya nga ang sobrang haba ng pasensya ko sa kanya. Pero itong huli, hindi ko na matanggap kasi siya pa mismo may ganang magalit. Ibinato pa sa akin manika. Pagtingin ko, sira-sira pa yung manika. Hindi ka ba naawa sa akin? Hindi mo ba naisip yung pinagsamahan natin noon? Bakit gano'n? Anong rason mo? Bakit pa ulit-ulit na lang na ginagawa mo? Bakit kailangan mo ako i-chismis na magnanakaw ako? Totoo Ano ba naman. yung ginagawa mo? Ano ba yung ginagawa mo? Ha? Hiram. Ano nga ginagawa mo sa sarili mo? Ba't Ang di ka manika ang nakakaintindi? pinag-uusapan natin kung bakit masama ang loob mo sa akin. Ang manika. Hindi sa bagay na iba. Manika ang pinupunto mo sa akin. Yung cellphone ko, paliwanag mo rin. Bakit mo nga ginagawa sa akin to? Bakit ganon? Lynn, ano ba? Siyempre, kailangan din natin pag-usapan yung kwintas at yung cellphone. Talaga po, ma'am, kasi po yung cellphone na po yun, sa anak ko po yung ginagamit sa pag-aaral po niya. Ma'am, tsaka kahit sino naman po Pal po ng mukha niyan. Kapag lalapit siya sa amin, Unahin ilang yan. araw, nagmamakaawa siya, pupurihin ka niya, Unahin ganito, ganan. Siyempre, ikaw bilang tao, siya pa na close kami.
Maawa ka sa kanya. Kulang pa lahat ng ginawa ko sa inyo. Okay, matagal na silang magkaibigan at sinusubukan ng laruan. Ano ba yon? Umabot sa hagisan, sumbatan at sabunutan sa paratang pagnanakaw. Ano kayang ending nito? Abangan sa pagbabalik ng Face to Face Harapan! Face to face, sinong sisimangon? Face to face, sinong ngingiti? Face to face, inyong bangayan? Face to face, huwag mong talikuran. Harapin mo face to face. O ikaw, Moy, ano sa palagay mo? Paano itong magkakaayusan? Eh wala na, sira na ito. Sira na siya. Pagkatapos nawala na yung kwintas, binenta na rin niya yung cellphone. Ma'am, tsaka yung kwintas kasi na yun, bigay ng asawa ko yun. Bigay ng asawa mo. Oo. Ako po, feeling ko, gusto mong kitang kampihan, pero parang wala talaga eh. Kailangan mong matutong magpatawad talaga or maghingi ng tawad. Kasi matapang kay, pero Tawad kasi makapal mo ka. well, ikaw pa rin yung may kasalanan. So, bilang kaibigan mo rin yung mga yan, mag-ayos-ayos kayo. Hirap na po. Di na po kaibigan, tinuring po namin na kapatid yan. Ha? Tinuring na po namin kapatid. Ma'am, O, kasi kaya po, nga. Kasalbahay ng babae niya. hindi nasusukat sa laki ng halaga yung binigay na gamit kapag taong mahal mo nagbigay. Tama. Yun po yun eh. Bigay po ng asawa ko yun. Niyakap niya pa ako sa likod nung binigay niya yun eh. Tapos wawalay. Inibibenta na Hirap na hirap kami sa trabaho. Feeling ko kasi si Rel nagbibenta ng mga watches. Baka meron din siyang mga kwintas na pwedeng ibigay sa'yo. Wala. Wala. Iba talaga yung bigay ng taong mahal Hindi mo na ba makukuha yun? Oo Kung nga. bibili natin ulit sa kanya? Wala na po yun. Wala na yun. Wala na yung taong yun. O anong tingin mo, Ryle? Ate Inday, hindi ka dapat masyado malungkot. Tama sinabi na material lang na bagay yun. Mahalaga, alam mong mahal ka ng asawa mo. Bibigyan ka niya ng mga pagpapahalaga sa ibang paraan, hindi sa pera lang. Ngayon, paano maayos? Kailangan pagbayaran nila yun in some way. Diba? Ngayon, kung masama ang loob, hindi naman kailangan gumante. Pwedeng lumayo na lang eh. Kasi mas sa peace of mind mo yun. Layuan mo na lang yun nakakapagpa-stress sa'yo. Huwag mo nang gantihan. Ayun. Palagay ko ganon, ano? O sige nga, itong mga sawsawero at sawsawera. Ano sa palagay? Oy, kakampi nyo ito ha, panindigan nyo yan. Kaya nga, yung panindigan nyo yan, din, wala ha? kayong Parang- magagawa. Okay, go. Andito anong masasabi mo? Tatanong ko po si Ma'am Inday. Tatanong ko lang po, alam mo na mahirap lang tong kaibigan mo, di ba? Ganun na yung sitwasyon niya. Pero hinayaan mo siya na magtrabaho sa inyo na wala man lang kapalit o sweldo. Hindi ba pananampantala na yon? Pananampantala na sa kanya. Di ba, sibleng, ikaw din yung nag-trigger kung bakit niya nagawa yon. Mali po yan ate. Tama. Ay, tanong mo lang sa'yo. Kakampi mo to, kakampi mo. I think, sa akin naman po, yung problema kasi dito, hindi yung trabahong kusang loob niyang binigay, kundi yung hiniram niya na dapat responsibilidad niyang ibalik. Okay, teka muna. Ano muna ang mga kasong nakikita mo dito, Attorney Lorna? Marami na tayong nakitang kaso, no? Yung unang-una. Pero i-clarify ko lang, ang chismis, hindi chismis pag totoo. Yes. So yung sinasabi niya, chinichismis mo ako, magnanakaw ako, inamin niya. So that's not chismis. Pero kung hindi yan totoo, ang kaso oral defamation. Pwede mong kasuhan ng paninira ng reputasyon mo. Kung may reputasyon ka. Yung theft na sabi ko na kanina, no? Hindi justification yon na nagtatrabaho ka para sa kanya na hindi ka binabayaran. Di kausapin mo. Kasi nakikita ko, miski na sinabi mong 4,000 lang yung pagbenta mo sa DAL tsaka sa kwintas, hindi 4,000 ang value noon. Kasi sa batas, sa value ng property, pag nag-file ka ng kaso, kasama doon ang sentimental value. Hindi lang yung sentimental value, ang tawag doon actual damages, yung value. Yung emotional, yung effect sa'yo, binigay sa asawa niya, so merong moral damages pa yan, no? Kaya lang, Tapos lastly, sasabihin ko lang,
paalala sa ating lahat, pag ganyan ang kaso, hindi na tayo kailangan pumunta sa regular court. Meron tinatawag na small claims court kung gusto nyong mag-file ng kaso. Sa small claims court, sa Metropolitan Trial Court yan, walang hindi kailangan ang abogado. At sa Metropolitan Trial Court yan, kunyari hindi naayos sa barangay yan, pumunta kayo sa korte, meron tinatawag na small claims court pag less than 400,000 pesos. Walang abogado, mabilis lang at mediation. Pero dito, hindi na kailangan pumunta sa small claims court, no? Kasi yung value ng property less than, although not more than 400,000, siguro naman pwedeng pag-usapan na lang yan. Pero pwede siya makulong kung tutuloy-tuloyin siya. Pwede makulong. Ang kulong sa theft is 6 to 6, no? 6 months. 6 months to 6 years. Ayun. Ang kulong. Tapos, iba pa yung value of the property, no? Kailangan isole. Ayun. Okay, thank you, Attorney Lorna. Hindi narinig mo yun. Pwede kang makulong. Talaga, pwede kang makulong. Kasi kung meron kang sama ng loob tungkol sa hindi pagbigay sa'yo ng sweldo, pinag-uusapan yan, hindi dahilan para magnakaw. Okay, Doc Camille, yung yung kabadingan, yung sabi niya anak niya bata pa, 8 years old pero mukhang yun ang hilig. Ito ba'y sinusuway ang bata o dapat ipaubaya ang gusto ng bata? Ano ba ang rule dyan pagdating sa psychology ng bata? Usually po kasi pag sinasabing ganun, may mga magulang kasi pag nakitaan na may ganitong klaseng tendency or preferences, yung iba po kasi hinahayaan. Kaya ang punto naman po dito, syempre kung sinasabi natin na kung gusto talaga ng bata, usually ho pinag-uusapan yan Pero pag nagkaroon na ng age of yung understanding, nasa sa kanya yun kung ano talaga yung preference ng bata, hinahayaan po talaga. Pero bilang isang magulang, dapat sabihin mo pa rin kung ano yung ito babae, ito lalaki, pero kung ganyan, it's up to you to accept. May mga bagay na hindi na mapipigilan. Opo, kahit totoo na po ano yun. ang turo mo. Opo, totoo yun. Pero just the same din, Ate Coring, dito sa pagkakataong ito, siguro dapat din, bilang isang magulang, ituro din sa mga anak yung understanding, yung konsepto ng ownership. Ito hindi sa'yo, kaya dapat alam mo. Ito akin, yan sa kanya. So pag hiniram mo yan, dapat ibalik mo yan. Kasi pag hindi po natuto ng ganitong pagkakataon, there's a tendency talaga na maniniwala siya, lahat pwede niyang kunin. Kasi hindi alam ng bata kahit tong 8 years old na ang paniniwala niya, sabi ng nanay ko, basta pag binigay sa akin, akin. Hindi sinabi na hiniram. Ang alam akin. So, ang mangyayari, baka rin umulit yan, hindi lang sa pagkakataong ito, Lynn, baka pati sa anak mo. Sana maintindihan mo yung konsepto, ha? Lalo na sa pagnanakaw, no, Ate Coring. Pag sinabi niyong makukuha, stealing, premeditated yun. Unlike pag kleptomania, wala siyang, basta pag nangati na yung kamay, kahit na ipit lang yan or eraser or kahit na sabihin nyo na tissue, na isang box ng tissue na konti lang naman, kukunin yan kasi may tension build up. Unlike pag yung stealing talaga, may conscious effort. May plano. Ayan. So, ito yung nangyayari. Kitang-kita naman, Lynn, may plano ka. So, sana maintindihan mo, mali talaga yung konsepto na yung ginawa mo at sana wag gayahin ng mga anak mo, ha? Kasi pangit yun. Dr. Love, gaano ba kahirap ang humingi ng kapatawaran? Pinakamahirap yan dahil ang kalaban mo dyan, pride. Oo. Una, kailangan umamin ka. Pero umamin na siya. Umamin naman siya. Oo. Pero hindi nakikita dun sa pag-amin lang kasi verbal lang yun Ang maganda nakikita sa'yo yung lalabas sa pagkatao mo, yung pagtitika, pagsisisi, na alam mong mali pala yung ginawa ko, nakakahiya, and I apologize, no? Ang katunayan talaga, pag ang kalaban mo ay pride, ang kalaban mo ang sarili mo. Ang diablo, yan ang kinakapitalize ng diablo. Yung pride. Ano ba sa Tagalog ng pride? Di ba? Yan ang kinakapitalize ng diablo. Pag walang Diyos sa buhay mo, hindi mo naaalala ang Diyos. Natutulog ka sa gabi na hindi mo man lang napasalamatan ng Diyos. Walang pinapel ang Diyos sa buhay mo. Wala na yung feeling of guilt. No? Wala na yun. Palagi pride na lang.
No? Pagmamalaki, yung pride. So, yan ang pinakamahirap ang kalaban natin. Nagagawa lamang natin yan kapag tayo ay kumilala sa Diyos at magpapakumbaba. Diyan magbabago pangalan Lynn. Dito magbabago ang lahat. Alam mo, hindi ako naniniwalang masamang tao ka. No? Walang ginawang masama ang Diyos. Napakabuting tao mo, naligaw ka lang. Naligaw ka lang. Okay, so meron pang pag-asa, Lynn. Wala naman kaming pag-uusga dito. Wala kaming pag-uusga kasi alam naman natin kung gaano kahirap ang buhay kung minsan natutulak lang tayo ng awa sa anak o pangangailangan ng pera, pero hindi talaga tama yung kumukuha at ibinibenta, no? Okay, so palagay ba ninyo magkakaayusan pa itong dalawang magkaibigang ito? May pag-asa pa ba? Anong tingin nyo? May pag-asa pa? Tingin nyo? O malalaman natin posible pa kaya na magkasundo ang dalawang ina na sinubok ang pagkakaibigan dahil lang sa laruan. Magbabalik po ang Face to Face Harapan. Face to face, sinong sisimangon? Face to face, sinong ngingiti? Face to face, inyong bangayan? Face to face, huwag mong talikuran, harapin mo face to face. Nako, ewan ko lang ha. Kami naman po dito ay sa abot lang po ng aming maitutulong talaga. So, una, wala na yatang, ewan ko lang ha. Pag siguro nilagyan to ng glue, pwede pa. Pero, Baka pwede po natin ipacheck kay Doc Camille. Kay Doc Camille, kung kaya pa. Kung kaya pa, pwede kaya sa operasyon ito. Okay, so, ang gagawin ko na lang, bumili na lang tayo ng bago para sa anak mo, sa anak mo. Tama. Okay? Ano ba ito, Baby Alive? Baby Alive ba ito? O, sa anak mo at saka sa anak mo, di ba? Pagkatapos, bibilan na lang kita ng bagong cellphone. Para sa anak mo. Okay. Ginagamit po yun ang anak ko sa pag-aaral po. Oo nga. Hindi ko lang pinapangako na ganun kamahal, ha? Pero maandar. Okay? Basta't magagamit kita mo, naiiyak din siya. May pangangailangan din talaga yung anak Kasi po, ma'am, hirap na hirap po kami sa buhay. Ako na nagtatrabaho po ako para nagisika po ako Oo. magtrabaho. Kaya nga. Bilang kasi nanay po, lahat ng pagmamahal natin sa anak natin, kaya nating ibigay. Pero wag naman po yung hindi natin kaya, gagawin po niya na gumawa ng masama po. Huwag ka na magpahiram. Diba? Kung yun lang yung nag-iisa mong gamit, mas Hindi po mabuti kasi, pang huwag na tinuring lang. ko rin po siyang kapatid Kaya nga, pero wag na lang. Kasi gamit ng anak mo. So, bibilan na lang kita ng bagong cellphone, ha? Okay. O ngayon, yung ano mo, yung kwintas mo, naglaho na sa bula siguro yun. Sabihin mo sa asawa mo, bumili na lang siya ng bago para sa'yo. O eto, ang kapalit. Ha? Ayan na. 4,000 yan. Okay? Mabuti lang, may laman yung wallet ko ngayon. Yeah! Talaga naman. O, ayan na. Hindi, ikaw kayang magbigay. Sabay maghumingi ka na. Muna, ha? Alam mo, Lynn, kung ikaw ay mahihingi ng kapatawaran, maraming ibig sabihin yun, ha? Una, yung tao sa puso mong humihingi ka ng patawad, Ma'am, Lynn. sana sincere na siya. Oo, sincere ka na, ha? Magbago na siya para sa mga anak niya. Kaya nga, di ba? Tapos, ilalapit ka namin sa barangay para sa 4-piece. May pera yon. Ano, kada buwan ba yon, Inday? Every 2 months. Every 2 months, meron kang pera para sa anak mo sa pagpapaaral. Ha? Maging magandang ehemplo ka o ibigay mo kay Inday. Pag nagsorry ka, yung taas sa puso mo, ha? Huwag mo ibulsa, ha? Oh. Pati na yan. Ikaw muna, Lynn. Ayun pang isa, oh. Ayun pang isa. Sige na. Oy, ang laki ng iabol ko. Okay, sa programa po natin, madalas lahat ng panig ay may kasalanan. Hindi po ba, no? Kaya sa pagtatapos ng programa natin, kahit paano, lahat ay may natututunan. Sa kasong ito, malinaw po kung sino ang dapat una, magpakumbaba,
Yan, dyan nagsisimula ang lahat ng magandang bagay, ha? Pagpapakumbaba, umamin, at humingi ng kapatawaran. At hindi lang doon nagtatapos. Kailangan pagkatapos ay magsumikap na magbago para sa mas ikabubuti. Ang mga pangangailangan natin sa buhay, dala ng kahirapan, ay hindi masusolusyonan ng ibang tao. Hindi po talaga. Kahit na ano pang hiram mo at benta mo, hindi mo yan ikakaayos ng buhay. Kahit ilan pa ang kunin mong bagay, makukulong ka pa. Ang sagot sa problema ng kahirapan ay tanging nakasalalay sa ating mga kamay. Tayo lang talaga, sa ngalan ng ating dignidad, di ba? At sa ngalan ng kinabukasan ng mga anak, sabi nga ni Deli Atay-Atayan nung kapanahunan ng John and Marcia, magsumikap ka! Ha? Lynn, okay? Ako po ang inyong ate Corinne, nagsasabing naikay kang harapin ang mga issue dahil walang hindi nadadaan sa pag-uusap, basta dapat may mukha kang ihaharap dito sa Face to Face Harapan. Face to face. Face to face. Face to face. Face to face. Face to face, harapan tayo. Face to face, problema'y solusyonan. Tayo na ating Paano kung mismong kapatid mo ang kontra sa buhay mo? Inirereklamo ko po yung ate ko na pag may nanliligaw po sa akin, pinakikialaman niya, sinisiraan niya po ako. Palanggi po yan, kahit sino-sinong lalaki. Kaya talaga si silong ko. Ang sarap ng tulog ko, ang ingay-ingay nila. Bakit maingay? Kantahan, inuman. Yun ang kinakagalit ko. Totoo yan, ma'am. Hanggang anong oras ba yung kantahan ninyo? Pero kailangan may cut-off yan. Buhat nung tumira sa bahay ko, kung sino-sino po ang dinadala niya. Iba yung bisita, iba yung dinadala. Ma'am, insecure lang po yan kasi walang pong bisita ng maano sa kanya.